Hi, good evening. Meron kasi akong pasyente kanina na magto 2 years old. Ang problem niya, during the history taking, constipated daw po yung bata. Tapos, hirap siyang tumae. Tapos, ang sabi nung nanay, Dok, pinipigilan niya yung pagtayo niya, ino-hold niya. Sabi niya, magto 2 years old po ito ha. Tapos, on further history, na-take na daw niya lahat, mga probiotics, prebiotics, nag-try na sila ng prunes, fruits, fruit juice, gulay, more liquid, nag-try na sila ng mag-lactulose, nag-try na silang mag-Sherlax, wala pa rin. Sabi nung nanay, Dok, pinipigilan niya yung tae niya. Parang hino-hold niya, sabi niya. So, yun po yung patient ko kanina. So, naisip ko na naman, dahil nga ganun, nagbibigay na daw sila ng suppository, maya-maya, tapos constipated pa rin, parang hino-hold daw nung bata yung tae niya. So, dyan po kasi pumapasok yung paliwanag ng constipation, so pang pedia-gastro. So, papasok din po dyan yung psychology, yung theory of psychosexual development stages by Sigmund Freud. Tapos may konting anatomy and physiology. So, una yung re-reviewin po natin yung anatomy of the anus. Kasi di po ba yung pag-control ng pagtayo ng bata dun sa anus. Meron po dun internal anal sphincter, tsaka external anal sphincter. Yung internal, smooth muscle yun. Yung external naman po ay skeletal muscle yun. So, nakokontrol talaga natin yung dulo ng puwit natin through that external anal sphincter. Yung para siyang ring doon sa puwit natin na pwede natin pigilan yung pagtae natin, pati nga yung pag-utot natin, napipigilan natin doon sa external anal sphincter. Ayun. So, yun nga po. Diyan po papasok kasi yung toilet training. So, pagka nagto-toilet training tayo ng mga 1-year-old to 3 years old, or diyan kasi papasok din po yung kay Sigmund Freud, yung stages of development. So, dyan po kasi papasok yung anal stage, kasi may 5 stages po kasi yun kay Sigmund Freud, yung oral stage, anal stage, phallic stage, latency stage, saka yung genital stage. So, maganda rin po yung pag-aralan sa psychology. Yung oral stage, yung pinaka erogenous zone or pleasure zone ay nandun sa bibig ng baby, yung birth to 1-year-old. Diyan po lahat ng kanilang pleasure zone. So, papansin nyo yung mga baby, di ba? May mga rooting reflex, sucking reflex. Pagka ginagano ng baby, yung hinahanap niya kung saan siya dedede. Tapos, after 1-year-old, or 1 to 3 years old, or 1.5 to 3 years old, dyan napapasok po yung anal stage. Kaya pansinin niyo po yung mga batang pumupunta sa clinic nyo na constipated. Yung mga bata, obserbahan nyo kapag 1-year-old to 3 years old. Baka hindi na yan basta-basta constipation lang. Baka yan yun yung sa anal stage, yung sa toilet training.
So, pag po nagto-toilet train tayo ng mga bata, so involved dyan siyempre yung parents. Hindi po pwede yung sobra kang lax sa toilet training or sobra kang higpit sa toilet training. Dapat yung tama lang. Kasi po, dyan nade-develop yung mga personality daw eh. Sabi dun sa theory. Personality, yung mga anal retentive personality or yung anal explosive personality. Medyo mahirap pong explain yung medyo mahaba-haba yun. I'll just make it short po. So, kapag katatain na yung bata, kaya niyang kontrolin kasi yun kasi meron siyang external anal sphincter, yung skeletal muscle sa pinakabutas ng puwit niya. Pwede niya yung doon natin kasi nakokontrol yun eh. So kapag tatai yung bata at pinagalitan mo tapos let's say alam mo tatai siya tapos nakatay siya sa diaper, hindi siya umabot doon sa toilet. Tapos pinagalitan mo siya. So next time pipigilan niya yung pagtae niya. Kaya yung sabi nung nanay kanina, Dok, pinipigilan niya yung tae niya. Oo, yan. Diyan madedevelop kasi yung pag nagkaroon ng fixation doon, diyan madedevelop yung anal retentive personality. Yun yung mga magiging kuripot, mga perfectionist, in control sila lagi. Talagang dahil nga napagalitan siya kasi tumayo siya sa daya pero hindi siya umabot dun sa toilet, pipigilan niya po talaga yung pagtain niya, magiging habit niya na yun, yung lagi niyang pipigilan niya talaga. Kasi kaya tayo pag nag-toilet train tayo ng baby, 1-year-old to 3 years old, huwag masyadong mahigpit. Tapos kapag nakatayo na sila dun sa potty, siyempre i-congratulate nyo. So, ang galing ng baby ko, tumayo na siya sa potty. So next time, kapag pinipraise mo siya sa pagtayo niya, kasi yun yung pleasure zone nila eh, dun sa anus. Pag ganong stage, yung anal stage, yung 1 to 3 years old. So, yun. Maybe, later po, tignan nyo sa, i-research nyo yung Sigmund Freud stages, psychosexual stage of development. Yun po kasi yung paliwanag nun, yung sa constipation, yung sa anal stage, yan. Tapos po, kanina kasi sa book, tinignan ko sa book namin, yung sa Nelson, hindi ko mahanap eh. Kaya dito na lang, paliwanag ko na lang po yung alam ko. Ayun nga po. So, during the toilet training, pag masyado kayong mahigpit sa bata, pag pinapagalitan nyo sila, pag tumatay sila, magde-develop sila ng ganong attitude. Lalo nilang pipigilan yung pagtain nila kasi kaya nilang kontrolin. Kasi meron silang external anal sphincter. Tapos nagkakaroon sila ng satisfaction, yun kaya nilang kontrolin yung pagtae nila. Uy, kaya ko pala, so powerful pala ako, kaya ko pala pigilin yung pagtae ko eh. O yun, hanggang sa magka-develop siya ng ganong habit, pipigilan niya yung pagtae niya, lumalaki na yung tae niya na akala mo simpleng digestive problem or constipation lang na marirelieve sa gulay, prutas. Hindi na pala ganon, kundi may psychological basis na pala. So, hindi naman natin pwedeng konsultahin si Sigmund Freud. Matagal na pong patay yun. Sige po, time na. So, I hope you learned something from me tonight. Good night po.